Tinanggihan ng DBM ang hirit ng COMELEC na dagdagan ng pondo para sa special election sa Antipolo. Ayon sa COMELEC, kulang ang 11 milyong piso na kailangan para isagawa ang eleksyon. Si Margaret Gonzalez sa detalye ng balita. Hindi lumusot sa Department of Budget and Management o DBM ang inihirit na dagdag pondo ng COMELEC para sa gagawing special election sa 2nd District ng Antipolo City sa March 14. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Garcia, 11 million pesos lang ang aprobadong budget para sa pagdaraos ng special election. Pero anya, 98 million pesos ang kailangan ng komisyon. Paliwanag ni Garcia, malaking bahagi ng kanilang pondo ay para sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Hindi naman po ganun kalaki yun, 98 million. An election should always be a priority of anyone, of any government. Hindi po ba hindi lang dapat si COMELEC? Sana po matulungan kami ng ibang ahensya ng pamahalaan. Wala naman po may kagustuhan na magkakaroon tayo ng special election na ganito dahil wala naman po may kagustuhan na magkakaroon ng vacancy. Wala po kami magawa. Obligado kami na mag-conduct ng halalan kahit pa nga walang budget. Kinakailangan hanapan namin. Kaya po kami humihingi at nanghingi ng tulong. At sana po sa mga susunod wag naman po mangyayari ng ganyan na magmamakaawa si COMELEC upang makapanghingi ng budget na hindi naman po kami mabibigyan na naman. Himutok pa ni Garcia, hindi man lang daw sila pinatawag para maipaliwanag ang inihihirit na pondo. Gayet nga wala silang unobligated fund para hindi mapagbigyan ang kanilang request. Sana po pinatawag man lang kami. Wala pong conference man lang. Hindi po man lang nagpatawag upang ipaliwanag namin ito po kasi ang kailangan, etc. etc. Nung po mga nakakaraan, lagi po kaming pinapatawag kapag kami mga ganyan upang makapagpaliwanag din ang side niya. At yun po lang gusto lang natin, sana po wag naman ganyan. Dahil dito, wala nang choice ang poll body kundi mag-realign ng pondo o gumamit sa kanilang savings. Sa madalang araw ng Huwebes, nagsimula na ang 3 araw na itinakda para sa filing ng Certificate of Candidacy o COC sa mga kakandidato sa special election. Ang special election sa 2nd distrito ay kasunod yan ng nabakanting posisyon ng namayapang si Representative Romeo Acop. Inaasa ng COMELEC na nasa 6 na aspirant ang maghain ng kandidatura. Payo ni Garcia sa mga magsusumiti ng COC, huwag hintayin ang deadline sa Pebrero 7. Samantala, hindi muna aaksyonan ng COMELEC ang nabakanting posisyon ni ACT-CIS Representative Edvic Yap na kamakailan ay nagbitiw sa pwesto. Ayon kay Garcia, hihintayin muna nila ang abiso ng ACT-CIS bago ilabas ang listahan ng mga nominado na magiging basihan ng pag-akyat sa pwesto ng susunod na nominado. Ang trigger dapat dito ay yung pagtanggap ng resignation. Kung tutuusin, ang dapat talagang pagtanggap ng resignation ay manggagaling muna sa party list at hindi sa House of Representatives. Kasi siyempre, bago ka maging miyembro ng House of Representatives, ikaw muna ay nominee ng iyong party list. Kung first nominee si Yap, aakyat bilang unang nominado ang second nominee, kasunod ang iba pang nasa listahan. Matatanda ang lumutang ang pangalan ni Yap sa mga nasasangkot sa anomalya sa flood control projects bago ang kanyang pagbitiw. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.